Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay Who wants Christians to practice tithing? Sino bang may gusto na ang mga Kristiyano ay gawin ng pag-iikapok? Who wants Christians to tithe or to practice tithing? Ito po isang tanong, tayo na din po ang nag-provide ng sagot. Not God. Po? Hindi ang Diyos ang may gusto na tayong mga mananampalataya sa panahon ngayon ay mag-practice ng pag-iikapok. Because God, nilagyan po natin ng subtitle, God never told Christians to tithe. Ba't po natin nilagyan ng subtitle to, mga kapatid? Pagkat sa pangangaral po ng isang pastor na may edad na ang pamagat ay, why do we tithe? Ano po? Ganito po ang kanyang sinasabi, why did God told us to tithe? Bakit daw tayo, siya at yung kanyang mga miyembro, ay sinabihan ng Diyos na mag-ikapo? So, pertaining to Christians po yan, mga kapatid. Ano? At sa dami po ng kanyang ipinangaral, ganito po ang lumalabas na sagot. Dahil gusto tayo ng Diyos na pagpalain. Okay? At isa pa na binanggit niya, ay upang huwag nating manakawan ang Diyos. So, mga kapatid, muli po ay makikita natin na napakahalaga sa harap ng ganitong mga kalagayan, ay napakahalaga sa mga mananampalataya na tayo ay aware lagi, familiar tayo sa tamang paggamit ng mga talata sa Biblia. Pagkat mga kapatid, muli narito po ang ating batayan, tithes and offerings, tungkol sa tithes and offerings, sa tamang paggamit po ng mga talata sa Biblia, rightly dividing the word of truth. So, nariyan po yung tatlong high priest, panahon ni Melchizedek, ni Aaron o Levitical, at ng ating Panginoong Jesucristo pagkatapos siyang mamatay sa krus. Maliwanag po na dumating ang kautusan, ito'y tinanggap. No? The people received the law. Ayon sa Hebrews 7:11. The people pertaining to Israel, hindi ho sa lahat ng tao sa mundo yan, mga kapatid, ano? The people received the law. Kaya po ang may utos na mag-practice ng tithing, magbigay ng tithing to support the ministry of the Levites in the temple, ay tanging ang mga Hudyo lamang ang inutusan ng Diyos, mga Israelites po lamang. Pagkat yung pong mga lupain na dapat ay mamanahin ng angkan ni Levi, ito ay na-distribute doon sa 11 tribes of Israel. Mga kapatid, tayo po'y walang kinalaman dyan. At iyan po ay sa loob lamang ng Israel. No? After He died on the cross, wala pong mababasa na ang Diyos ay nag-utos sa mga mananampalataya na sundin din ang utos na ito. Katunayan, kasalanan po sa Diyos na sundin natin ang mga utos ng pag-iikapo sa panahong ito. Pagkat siya po ay matutulad kay Aaron, ayaw po ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos po ay maging after the order of Melchizedek, ang priesthood of the Lord Jesus Christ. So, inuulit ko po mga kapatid, kung mayroong may gusto na ang mga Kristiyano sa panahon ngayon ay mag-practice ng tithing, hindi po ang Diyos. So, siguro po magkakaisa tayo sa kung ating sasabihin na ang may gusto tayo na tayo ay mag-practice ng tithing tulad noong Levitical priesthood ay tanging mga pastor po lamang. Ano po? Because God never told Christians to tithe or to practice tithing. Ano ho? So, hindi po tayo sinabihan ng Diyos na mag-practice ng tithing. Hindi po tayo inutusan ng Diyos na magbayad ng 10% ng ating mga kinikita sa mga local churches. Katunayan po mga kapatid, doon sa very popular verse ng Malakay, ano po, sa verse 8 and 9 ay ganito po ang mababasa. Will a man rob God? So, ang tinutukoy po dito ay Israel lamang, no? So, Israel lamang ang pwedeng magnakaw sa Diyos pagkat sila lang ang inutusan ng Diyos. Yet, you have robbed me, but ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings.
Verse 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Whole nation of Israel po mga kapatid ang tinutukoy. Ano po? Hindi po lahat ng tao. Lalong-lalo po namang hindi mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, pagkat ito po ay during the Old Testament. Wala pa pong ang Panginoong Jesucristo, lalong hindi pa po siya namamatay sa krus, wala pa pong tinatawag ng mga Kristiyano nung panahon na ito ay inyutos. So definitely, ito po ay para lamang sa mga Israelites. Ano po? Inuulit ko po bilang paglilinaw mga kapatid, hindi po bawal ang magbigay o magkaloob, mag-offer ng 10%. Ang bawal po lamang ay ang pagsunod sa Malakay 3:10. So, with all due respect sa mga pastor, kung kayo man po ay tunay na lingkod ng Diyos, pakitigil na po ninyo ang paggamit ng mga talatang ito. Ito po'y labag sa Diyos at ito po'y bunga ng hindi tamang paggamit ng mga talata sa Biblia, not rightly dividing the word of truth. Hanggang sa muli po mga kapatid, God bless po. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpapala ito sa inyo o aliman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.